aming makasama. Alam namin na ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng bagay, kaya ang aming pagkilala sa iyo bilang may lalang ng sanlibutan, ng langit at lupa ay isang pagpapakita na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Umaasa kami na ang iyong presensya ay aming makasama. Ang lahat ng ito ay aming nihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po natin na ang house blessing ay ito pa isang pagtatalaga natin sa Panginoon na ating kinikilala na ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay, sapagkat dumating tayo dito sa sanlibutan, wala tayong dala, at aalis din tayo sa sanlibutan, wala din tayong dala. Lahat na nandyan sa atin bigay ng Diyos. Amen? Kaya atin siyang kinikilala. Ang purpose ng house blessing or house dedication ay upang imbitahin ang presensya ng Panginoon. At ang Panginoon ay magbibigay ng kapayapaan, protection, at higit sa lahat, ang pagpapala ay kanyang igagawad. Mayroon lang po akong tatlong talata na babasahin. Ang una po ay makita sa Psalms 127 verse 1. Sabi dito, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, number one ay ang Diyos ang kayang magbigay ng proteksyon. Ang tao, pwedeng mag-protect ng tao pero pwedeng mabigo. Ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng pag-iingat, kaya atin siyang kinikilala bilang may akda ng lahat ng bagay. Ang ikalawang talata ay makita sa Isaiah chapter 32 verse 8. My people will live in peaceful dwelling places and secure homes in undisturbed places of rest. Alam natin na may mga building, may mga bahay na magulo. Hindi maganda ang relasyon ng bawat isa sa loob ng tahanan. So tanging ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng kapayapaan, kaya ang magandang relasyon sa bawat isa ay nagsisimula yan kapag mayroon tayong magandang relasyon sa Panginoon. Sapagkat broken relationship to God will bring a broken relationship to each other. Kaya napakaganda na lahat tayo ay mayroong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. At ang last na talata ay makita sa Proverbs chapter 24 verses 3 to 4. Sabi dito, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. So kapag ang Panginoon ay ating kinikilala na may-ari ng lahat ng bagay, siya ay magbibigay ng pagpapala at magkakaroon ng magandang karanasan ang bawat isa. Kaya ang mga paalalang ito ay galing sa ating Panginoon. So, tatlong P. Number one ay kapag atin itong italaga, imbitahin natin ang Panginoon na siya ay magbibigay ng protection. Ang ikalawang P, ang Panginoon ang magbibigay ng peace. Sapagkat may mga taong kahit magandang bahay, hindi magandang tulog. Maraming pinag-aabalahan. Kaya ang Panginoon ay tinatawag nating Prince of Peace. Na sana ang inyong pagsasama dito ay masaya. Amen? Amen. At ang ikatlo ay prosperity. Ang sikreto ng lalo pa tayong makatanggap ng pagpapala ay galing din sa Panginoon, sapagkat siya ay nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga tao. So sa ngayon, magkakaroon po tayo ng ribbon cutting, at pagkatapos po niyan, pagpasok natin, bago po natin ito isabog, no, magkakaroon tayo ng mga paalala din at bago ang panalangin. Ama naming banal, ng tahanan mo ay nasa mga langit. Maraming salamat sa magandang panahon na iyong ipinagkaloob, sa buhay at kalakasan na aming natanggap. At sa oras na ito, habang kami ay magsasagawa ng house blessing ceremony,
Madam, na mag-apply pa tayo dito. Peace, joy, at para magkaroon ng magandang pagsasama dito sa loob ng building na ito. Sapagkat ang bulaklak ay nagpapaganda po yun ng ating mood at nagpapasaya at nagbibigay din ng kapayapaan. At sa loob ng building na ito, importante ang kapayapaan. Importante po yun. Ang ikalawa ay yung pera na inyong isinabog ay ang neither tahanan o kaya building hindi makasurvive pag walang pera. So, ganun ang kahalagahan ng pera, nagsisimbolo ng pagpapala na hinihiling natin na simula sa araw nito, ang building na ito ay magiging daluyan ng pagpapala na ibuhos ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na ang tahanan mo ay nasa mga langit. Maraming salamat sa magandang panahon na iyong ipinagkaloob. Kasama ni Ma'am Alma at sa lahat ng mga manggagawa na narito, ay ginawa namin ang seremonya ng pagtatalaga. Kinikilala namin na ikaw ang may-ari ng building na ito. Kaya aming hinihiling, Panginoon, ng building na ito ay iyong proteksyonan. Ang iyong presensya ay manahan sa lugar na ito upang magdala ng kapayapaan sa bawat isa. Upang magdala ng kasiyahan, ng pag-ibig, pagpakumbaba, pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagtutulungan ay maghahari sa kanilang mga puso. Amin ding hinihiling, Panginoon, ng iyong presensya ay manahan dito upang magbigay ng proteksyon na anumang mga bagyo, kalamidad ang mangyayari sa sanlibutan ito, ang building na ito ay iyong proteksyonan. At umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos makapangyarihan, gumagawa ng dakilang bagay. Higit sa lahat, Panginoon, akin pong dinadalangin si Madam Alma, na ang patuloy na pagbibigay ng malakas at malusog na pangatawan ay iyong igawad. Ganon din ang katalinuhan. Aking inihiling na sa bawat lakad niya at sa kanyang pangunguna sa mga tao, ikaw ang kanyang patnubay at gabay upang ingatan siya sa lahat ng kanyang mga lakad. At amin ding hinihiling, Panginoon, nabuksan mo ang langit upang ibuhos ang pagpapala kay Madam Alma sa kanyang buong sambahayan, ganun din sa lahat ng mga manggagawa na narito. At akin ding dinadalangin ang mga manggagawa na sila ay maging masunurin. Sila ay maging tapat sa kanilang gawain. Sila ay magtutulungan. Nawa ang pagiging makasarili ay maalis at mapalitan ito ng magiging mapagkumbaba. Alisin din ang mapagmataas at alisin din ang pagkakaroon ng pagtatalo o kaya hindi pagkakasundo sa loob ng building na ito. Sapagkat simula sa araw na ito, ang iyong presensya ay manahan dito upang pangasiwaan ang lahat ng mga manggagawa at ang pagpatuloy na pagbuhos ng iyong pagpapala ay kanilang tatanggapin. Kaya sa umagang ito, bilang iyong lingkod na itinatalaga, ay aking itinataas ang aking kamay upang magiging daluyan ng pagpapala na tatanggapin ni Madam Alma ang lahat ng mga manggagawa at maging ang building na ito ay maging daluyan ng pagpapala. Aking tinatawagan ang Diyos Ama upang ang kanyang pag-ibig ay manahanawa sa kanilang mga puso at umibig sa iyo at umibig din sa kanilang kapwa. Aking tinatawagan ang Diyos Anak upang ang kanyang mayamang biyaya ay sumagana nawa sa kanilang mga buhay at mapagtagumpayan nila ang lahat ng pagsubok. Aking tinatawagan ang Diyos Espiritu upang ang pakikisama ng banal na Espiritu ay kanilang tataglayin at tatanggapin at ang lahat ng basbas at benepisyo ni Kristo doon sa Kalbaryo sa cross na kanyang ibinigay ay kanilang tatanggapin ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. Magulan. Walang magpapala. God bless you.